I feel my power. Alice, I think she was the brain of our double, that's for sure, and I was the power. No, I don't think that it makes it easier. Every single match is so tough. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ko kahit papaano. Sa tingin ko siya ang utak at ako ang kapangyarihan. Ang pahayag na iyon ang nagtakda ng tono para sa isang sandali na mabilis na lumawak ng higit pa sa tennis, 30,000 Pilipino, isang lungsod sa Austria, isang 20 taong gulang. Hindi iyan mga pagtataya o pagtatantya na nakatali sa mga kampanya sa marketing. Iyan ay mga bilang na direktang nakatali sa pagdating ni Alex Ayala sa Austria para sa isang WTA 500 kaganapan sa clay. Umiral na ang laki ng atensyon bago pa man nilaro ang isang rally. Napakahirap ng bawat laban. Iyan ang katotohanang kinilala niya bago tumuntong sa isang ibabaw na hindi pa niya nalalabanan sa ganitong antas. Upper Austria, Ladies Open sa Lincito, ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa elite clay competition sa isang WTA 500 event. Hindi ito isang maliit na pagbabago. Ang mga clay court ay nangangailangan ng mas mahabang rally, pasensya, at iba't ibang mekanismo ng paggalaw kumpara sa mga hard court. Sa kabila nito, ang focus ay lumipat mula sa teknikal na pagsasaayos patungo sa isang mas malaking bagay na nangyayari sa paligid ng torneo. Bago ang kanyang unang laban, kitang-kita na ang suporta ng mga institusyon. Hinikayat ng Embahada ng Pilipinas sa Austria ang publiko na dumalo. Ang mga tren mula Vienna patungong Linz ay may sakay na mga grupo ng mga Pilipinong taga-suporta. Kinumpirma ng mga ulat na humigit kumulang 32,000 Pilipino ang naninirahan sa Austria na may malaking konsentrasyon sa Vienna. Ito ay isang masusukat na presensya ng demograpiko, hindi haka-haka. Agad na dumating ang resulta, nagsimulang mapuno ang mga lugar bago pa man magpatuloy ang pangunahing draw. Hindi ito isang tipikal na padron para sa isang kaganapan sa WTA 500. Sa oras ng pagdating, si Alex Ayala ay nasa ika-45 pwesto sa buong mundo. Ang ranggong iyon ay sumunod sa isang hardcourt season kung saan naabot niya ang round of 16 sa parehong Indian Wells at Miami Open yan, ang mga beripikadong resulta ng paligsahan sa loob ng kalendaryo ng WTA noong 2026. Ang paglipat mula sa hardcourt patungo sa clay court ay nagdudulot ng masusukat na kawalan ng katiyakan sa pagganap. Gayunpaman, ang tugon ng mga manonood ay hindi naaayon sa mga alalahanin sa posisyon ng ranggo o pagsasaayos ng ibabaw. Ilang araw bago magsimula ang kompetisyon, nag-post siya mula sa isang Pilipinong grocery store sa Linz. Nakasaad sa caption na "Oo, Philippines." Ang pariralang iyan ay isang ekspresyon ng pagkilala at pamilyaridad sa Tagalog. Idinokumento ng post ang isang makatotohanang sandali. Isang profesional na atleta na kinikilala ang isang koneksyon sa kultura sa isang dayuhang kapaligiran. Ang nag-iisang post na iyon ay sumasalamin sa isang pare-parehong padron. Saan man siya makipagkumpetensya, tumutugon ang mga Pilipinong taga-suporta. Ang koneksyon ay napapansin at nauulit sa iba't ibang lokasyon. Saan man siya magpunta, ang tahanan ay sumusunod. Hindi iyan isang metapora sa kasong ito. Sinusuportahan ito ng bilang ng mga bumoto, mga gawi sa paglalakbay, at koordinasyon sa antas ng embahada. Lumilikha ito ng masusukat na pagkakaiba kung ihahambing sa karanasan ng world number 1 na si Aryna Sabalenka. Nagtala si Aryna Sabalenka ng 23 panalo at 1 talo noong 2026 season, kabilang ang maraming titulo at ang Sunshine Double. Ang mga resultang iyon ay nagtatatag ng pangingibabaw sa pagganap. Gayunpaman, ang magkakahiwalay na mga punto ng datos mula sa Indian Wells at Miami ay nagpahiwatig ng mga hindi pagkakapare-pareho ng pagdalo. Ang mga video na na-record ng mga tagahanga ay nagpakita ng mga nakikitang bakanteng seksyon sa ilang mga laban. Ang mga talakayan sa social media ay tumutukoy sa nabawasang densidad ng madla sa mga sesyon na nagtatampok ng mga nangungunang manlalaro. Ang mga obserbasyong ito ay batay sa naitalang footage at reaksyon ng publiko, hindi sa mga opisyal na bilang ng pagdalo. Ang paligsahan sa Linz ay nagpapakita ng kakaibang kapaligiran. Kasama sa lugar ang isang malaking kapasidad na gitnang korte at hindi kasama si Sabalenka sa draw.
Sa halip na lipat ang atensyon sa isang manlalarong nasa labas ng top 40. Ang pagbabagong iyon ay masusukat sa pamamagitan ng mga desisyon sa pag-i-schedule. Iminungkahi ng mga talakayan sa media, lalo na sa mga independenteng plataporma, na ang pangingibabaw ni Sabalenka sa korte ay hindi palaging naisalin sa pakikilahok ng mga manonood. Ang mga pahayag na ito ay nananatiling hindi napapatunayan ng mga opisyal na pahayag sa torneo. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng nakikitang siksikan ng mga manonood sa iba't ibang mga kaganapan ay malawakang kumalat. Ang pangunahing pagkakaiba ay lumilitaw sa isang masusukat na aspeto, ang atensyon ng mga manonood. Ang panalong laban ay makikita sa mga ranggo at estadistika. Ang pagpuno ng mga upuan ay makikita sa pagdalo at pakikilahok. Ito ay magkahiwalay na mga sukatan. Direktor ng Paligsahan Sandra Rachel Directang tinalakay ito sa isang panayam kay ABS-CBN Sports sa Abril 5. Malinaw ang kaniyang pahayag. Napakagandang bagay para sa Pilipinas, sa mga Pilipino at sa mga tagahanga ng tennis na magkaroon ng isang kahangahangang manlalaro. Hindi ka panipaniwala si Alexandra. Ang siping iyan ay dokumentado at sumasalamin sa opisyal na pananaw ng paligsahan. Kinumpirma ni Rachel ang isang kritikal na desisyon sa operasyon. Sa center court, maglalaro si Alex Ayala ng lahat ng kanyang laban. Hindi ito karaniwang protokol para sa isang unseeded na manlalaro. Karaniwang inuuna ng pag-i-schedule ng paligsahan ang mga seeded na manlalaro para sa mga pangunahing korte. Ang paglihis ay nagpapahiwatig ng tugon sa inaasahang demand. Tinatayang 30,000 Pilipino sa Austria ay hindi isang abstraktong numero. Ito ay kumakatawan sa isang potensyal na base ng madla na nasa loob ng direktang distansya ng paglalakbay mula sa Linz. Ang pakikilahok ng Embahada ng Pilipinas ay nagpalakas ng pakikilahok. Ang paghihikayat ng publiko mula sa isang pambansang institusyon ay nagpapataas ng posibilidad ng pagdalo. Binabago nito ang isang kaganapang pampalakasan tungo sa isang koordinadong presensya sa kultura. Hindi na ito isang paligsahan sa tennis. Ang pahayag na iyan ay sumasalamin sa isang pagbabagong sinusuportahan ng nauobserbahang pag-uugali. Ang mga gawi sa pagdalo, koordinasyon sa paglalakbay, at pare-parehong presensya ng karamihan ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na kaganapang pangkultura na nakapatong sa kompetisyon. Para sa ibang mga manlalaro sa bunutan, nagbabago ang kapaligiran. Ang mga karaniwang inaasahan para sa isang kaganapan sa WTA 500 ay kinabibilangan ng katamtamang pagdalo at neutral na distribusyon ng mga manonood. Sa halip, ang mga manlalaro ay nakakaranas ng purong suporta para sa iisang kakumpetensya. Nagdudulot ito ng masusukat na psikolohikal na salik, ang pagkiling sa mga manonood. Ang paghahambing kay Sabalenka ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga kapansin-pansing pagkakaiba. Ang Indian Wells at Miami ay nagpakita ng mga pagkakataon kung saan ang bilang ng mga dumalo ay hindi tumutugma sa antas ng kompetisyon. Sa Linz, ang bilang ng mga dumalo ay naaayon sa isang partikular na manlalaro anuman ang ranggo. Hindi nagsisinungaling ang mga video ng mga tagahanga. Ang pahayag na iyan ay tumutukoy sa naitalang ebidensya ng pagkakaiba-iba ng bilang ng mga kalahok sa mga paligsahan. Bagamat maaaring mag-iba ang opisyal na datos, ang biswal na dokumentasyon ay nagbibigay ng pare-parehong sanggunian. Sa Linz, nabaligtad ang sitwasyon. Isang manlalarong niraranggo BLG, 45 mang siyang pangunahing atraksyon. Ang demand ng tiket ay naaayon sa kanyang mga laban. Ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng schedule, mga ulat ng madla, at mga desisyon sa organisasyon. Hindi lahat ng bagay ay nasasakop ng mga ranggo. Sinusukat ng mga ranggo ang mga resulta ng pagganap batay sa mga puntos. Hindi nito sinusukat ang pakikipag-ugnayan ng madla, koneksyon sa kultura, o kakayahang maipagbili. Ang mga salik na ito ay gumagana ng nakapag-iisa. Ang koneksyon sa pagitan ni Ayala at ng kanyang mga taga-suporta ay pinatitibay sa pamamagitan ng pare-parehong pag-uugali. Ang pag-post sa grocery store, ang paggamit ng wikang Tagalog, at ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ng Pilipino
ay mga dokumentadong aksyon. Ang mga aksyong ito ay nakakatulong sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Mahalaga ang representasyon. Sa masusukat na paraan, pinapataas ng representasyon ang pagkilala sa madla. Lumalagpas ang pandaigdigang diaspora ng mga Pilipino 100 milyong tao, kung saan milyon-milyon ang naninirahan sa ibang bansa. Lumilikha ito ng isang ipinamahaging network ng suporta na maaaring kumilos kapag ang isang kinatawan na tao ay nakikipagkompetensya sa internasyonal. Siya ay tunay. Ito ay makikita sa pamamagitan ng pare-parehong pampublikong pag-uugali sa halip na mga nakahiwalay na pahayag. Ang tunay na pakikipag-ugnayan ay may kaugnayan sa patuloy na katapatan ng madla. Nagiging malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng kaswal na suporta at organisadong presensya. Debosyon sa kontekstong ito ay nasusukat sa pamamagitan ng paglalakbay, pagdalo, at patuloy na pakikilahok sa maraming kaganapan. Kasama sa propesyonal na karanasan ni Sandra Raichel ang karanasan bilang isang manlalaro at tagapag-organisa ng paligsahan. Ang kanyang pagtatasa kay Ayala bilang hindi kapani-paniwala sumasalamin sa pagsusuri sa antas ng industriya, hindi kaswal na obserbasyon. Ang desisyon na ilagay si Ayala sa center court ay hindi basta-basta. Ito ay batay sa inaasahang dami ng mga manlalaro. Ang pagtatayang iyon ay napatunayan ng mga ulat ng bilang ng mga manlalaro. Itinatampok ng sitwasyong ito ang isang pagbabago sa istruktura sa profesional na tennis. Inuuna ng mga tradisyonal na modelo ng promosyon ang mga nangungunang manlalaro. Gayunpaman, iminumungkahi ng datos ng pagdalo na ang interes ng madla ay maaaring naaayon sa representasyon ng kultura at personal na koneksyon. Ang diaspora ng mga Pilipino ay nagbibigay ng masusukat na kalamangan sa kontekstong ito. Dahil milyon-milyong individual ang naninirahan sa iba't ibang kontinente, malaki ang potensyal para sa koordinadong suporta. Pagkakakilanlan sa sport. Ang konseptong ito ay isinasalin sa pagdalo kapag ang mga individual ay nakakakita ng representasyon sa isang pandaigdigang entablado. Sa hinaharap, ang mga nakatakdang kaganapan tulad ng Stuttgart at Roland Garros magbigay ng karagdagang mga punto ng datos. Kung magpapatuloy ang mga gawi sa pagdalo, maaaring isaayos ng mga tagapag-ayos ng paligsahan ang mga prioridad sa pag-i-schedule ng naaayon. Mula sa pananaw ng komersyo, nagdudulot ito ng isang hamon. Kung ang mga nangunguna sa ranggo ay hindi palaging nakakaakit ng malalaking madla, at ang mga manlalarong may mababang ranggo ay nakakaakit nito, ang mga estratehiya sa promosyon ay nangangailangan ng pagsasaayos. Kung babalik tayo sa mga sukatan ng pagganap, ang kay Ayala pagtakbo sa Miami Open kasama ang mga panalo laban sa mga bihasang manlalaro bago ang pagkatalo kay Carolina Muchova. Natapos ang laban 0-6, 2-6 na nagpapahiwatig ng isang malinaw na agwat sa pagganap sa yugtong iyon. Kasunod ng pagkatalong iyon, walang inilabas na mahabang pahayag sa publiko. Sa halip, agad na nagsimula ang paghahanda para sa clay season. Ito ay sumasalamin sa isang karaniwang propesyonal na tugon na nakatuon sa pagpapabuti ng pagganap. Paglago ng walang ingay, ang pariralang iyan ay sumasalamin sa isang masusukat na huwaran ng pag-uugali. Kaunting reaksyon ng publiko, patuloy na kompetisyon, at paghahanda para sa mga paparating na kaganapan. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay kinabibilangan ng maraming nakumpirmang elemento. 30,000 Pilipino sa Austria, suporta sa antas ng embahada, pag-i-schedule ng center court, at palagi ang pagdalo. Nagbabago ang ekonomiya ng atensyon ng mga tagahanga. Sinusuportahan ito ng mga kapansin-pansing pagkakaiba sa mga pattern ng pagdalo sa iba't ibang mga kaganapan. Ang konsepto ng isang panahon ng kampeon ng bayan ay lumalabas mula sa mga obserbasyong ito. Ang pakikipag-ugnayan sa madla ay hindi na eksklusibong nakatali sa mga ranggo o titulo. Ang mga naunang taga-suporta ni Ayala bago pa man tumaas ang ranggo niya ay napatunayan na ngayon sa pamamagitan ng nakikitang epekto ng pagdalo. Ang natitirang tanong ay masusukat at patuloy. Patuloy bang maaayon ang suporta ng mga tagahanga sa koneksyon sa kultura o muling igigiit ng pangingibabaw ng pagganap ang kontrol sa mga pattern ng pagdalo?
Ang susunod na yugto ng panahon ng luwad, kabilang ang Roland Garros, ay magbibigay ng karagdagang datos. Ang lens ang unang malinaw na indikasyon ng pagbabagong ito.